Ang nakaraan. Dahil sa plano ng ating bida nagawa nitong mabitag ang mga kalaban. Kaya kahit nakuha ang prinsesa alam ni Raon kung saan ito naruroon. Mabilis nilang sinugod ang kampo ng mga kalaban, at di rin nagtagal ay nagawang mailigtas ni Raon ang prinsesa. Pagpapatuloy, sa mga sandaling ito ay marami nang napuksa sa mga kalaban, ang isa sa mga may posisyon na matandang lalaki ay nag-aagaw buhay na, at nagtataka kung paano sila tinalo ni Rimmer Diaz. Gayong ang alam nila ay sira na ang energy core nito, paano pa raw nagagawa ng elf swordsman ang special movement. Dito ay nakangiting sumagot ang isang ito, na ang mga kumakalat raw na balita ay mga hindi mapapagkatiwalaan. Maraming gustong itanong si Rimmer sa matandang ito, kaya lang alam niya na talagang hindi sasagot ang mga ito at pipiliin na lang ang mamatay, kaya tatapusin na lang ni Rimmer para matapos na ang misyon. Kaya lang may pahabol na salita ang matanda na nagsabi dapat raw ay dumating ng mas maaga ang pangkat ni Rimmer. Dito ay nagulat bigla ang elf na ito sa kanyang narinig, at kinakabahan sa ibig sabihin ng matandang lalaki, kaya nagtanong ito sa kung anong ibig sabihin ng matandang lalaki, na sumagot na may 2 apostle ng kanilang pangkat ang darating ngayon. Lumipat ang eksena sa lugar na ito kung saan naruroon si Martha. Dito ay ramdam niya ang napakabigat na aura na lilito sa lugar na ito, na ang mga dugo ay nag-ongatan pa. Ito ang tinutukoy ng matandang lalaki, isa ito sa apostle na inaasahang darating, na sa pagdating raw nito, wala niya sa pangkat ni Rimmer ang makakaligtas. Dito ay napatingin ng apostle na dumating kay Martha, agad niyang nakilala na mula ito sa angkan ng mga Zighart na isa sa kanilang mortal na kalaban. Nang makita ni Martha ang lalaki sa kanyang harapan, dito ay nanlaki ang mga mata nito sa gulat, ramdam ang kilabot, pagkamuhi, lungkot sa mga mata nito, na para bang may bangungot sa kanyang buhay ang biglang bumalik sa kanyang alaala. Dito nga ay binal-ika ng bahagya ang istorya ng buhay ni Martha, ito ang mga panahon kung saan sinunog ang bayan na kinaroroonan niya, kalahati ng kanyang mga kanayon ay talagang walang awang pinatay na parang hayop, at ang kalahati naman ay kinuha ng mga masamang loob. Hinding-hindi makakalimutan ni Martha ang taong kumuha sa kanyang ina, dahil ito ang dahilan kung bakit naging miserable ang kanyang buhay noon. Noong panahong ito ay isa pa lamang disipulo ang lalaking ito, ngunit nagtataglay na ng malademonyong lakas at kasamaan, na ngayon ay isa ng apostol. Dahil matagal-tagal inaantay ni Martha ang pagkakataong ito, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras, nagmamadali na itong sumugat papunta sa kalaban, papatayin kita. Sigaw nito, nakitang-kita naman ng kalaban ang pagsugod ni Martha. Kaya lang sa mabilisan at buong lakas na pagwas-iwas ni Martha ng kanyang sandata, nabigla ito sa nangyari, hindi niya inaasahan ang naganap. Ayon naman pala, nasangga lamang ng kalaban ang espada ni Martha gamit ang kamay nito ng walang kahirap-hirap, ito ang patunay na napakalayo ng agwat ng lakas ng dalawa sa isa't isa. Hindi moari ni Martha ang nangyayari ngayon, iyon ay dahil itinaas na ng husto ni Martha ang kanyang Titan aura, at ang kanyang espada ay binalutan na rin niya ng kanyang aura, kaya lang hawak-hawak lang ito ng kalaban na para bang isang larwang pangbata lamang ang pag-atake gamit ang espada ni Martha. Matapos saluhin ng kalaban gamit ng isa niyang kamay ang espada ni Martha, agad namang kumilos ang isa pa nitong kamay para patayin si Martha, na agad naramdam ng babaeng ito na katapusan na niya. Kaya lang natigilan ang isang ito sa balak niyang gawin, iyon ay dahil may kung anong kapangyarihan ang paparating sa kanya ngayon. Ayon na nga, sa lugar na kinaroroonan nila may isang flamethrower ang sumabog papunta rito, sapat para pigilan ang lalaki sa balak nitong pagpaslang kay Martha, kaya nagawang maka-atras ng mabilis ni Martha. Sabi ng boses ng lalaki, huwag kang padadala sa emosyon mo Martha, na narinig ng isang ito na ang dumating ay hindi bagito, kundi may kakaya ng lumaban. Heto na nga ang lalaking may aura ng apoy, sabi nito kay Martha na masyadong malakas ang lalaki laban kay Martha, kaya dapat alam nito kung hanggang saan lang ito dapat lumaban. Heto na nga ang ating bida, alam nito kung gaano kalakas ang kalaban, kaya sinabi niya kay Martha na huwag lumaban na mag-isa, dahil naririto na siya para tumulong na talunin ang kalaban, na si Martha ay gulat na gulat sa pagdating ni Raon. Kaya lang talagang matigas ang ulo ni Martha, hayaan mo ako, kailangan ko siyang patayin. Sabi nito kay Raon na hindi na talaga nag-iisip ng tama kundi nagpapadala na lang sa emosyon nito. Sumigaw ang isang ito, hoy ika-10 apostol na Mongoloid ka, anong ginawa mo sa ina ko, anong ginawa ninyo sa mga taong kinuha ninyo sa nayon ng Arlen?
Tanong nito na galit na galit. Hindi ko alam, sang lugar nga yung Arlen na sinasabi mo. Sagot ng kalaban, tanda na talagang maraming bayan na silang winasak, at parang mga hayop o insekto lamang ang turing ng mga ito sa mga tao, kaya ganito na lamang ang naging reaksyon ni Martha. Sabi pa ng isang ito, hindi ko alam kung saang lugar yang sinasabi mo, kaya lang kadalasan ng mga taong nakukuha namin ay dinadala sa pangunahing lugar na kinaroroonan namin para mamatay. Sigurado ako kung kasama ang ina mo, roon na iniiyak-iyak mo ngayon, siguradong ginawa na siyang pataba ng aming grupo. Dapat pa nga na magalak ka, dahil mga insekto kayo na nagbibigay ng lakas sa amin, sabi ng isang ito, na talagang walang pakundangan ang kasamaan ng grupo ng mga ito. Walang hiya ka, mapapatay kita, sigaw ng isang ito na talagang halos lumabas na ang lalamunan nito sa lakas ng sigaw at galit nito. Kaya lang pinigilan ito ni Raon at nagsabi, hindi siya ang kalaban na makakaya mong labanan Martha. Na natigilan rin naman ng bahagya ang babong babae. Kaya lang talagang mapilit ito, bitawan mo ako, papatayin ko ang mga halimaw na iyan, kahit ikaw pa yan Raon, hindi ko pwedeng palampasan ito. Kaya lang nang sabihin ng kalaban, hindi rin naman siya ang kalaban ko, sabi ng apostol kay Raon na turing kay Martha ay isang insekto lang na walang silbi, kaya natigilan ang isang ito. Dito ay naramdaman nito ang paparating na mas malakas na makakalaban niya, kaya agad siyang umalis sa kinatatayuan niya. Ayun na nga, naririto na itong si Rimmer, agad niyang natunton ang kinaroroonan ng apostol, dito ay dalawang kamay na ang gamit nitong isang ito para lang sanggain ang pag-atake ni Rimmer. Sabi ni Rimmer, tama ka Raon, hindi ito ang kalaban na makakaya ninyong labanan, patunay na talagang isang halimaw na nilalang itong ika-10 apostol na ito nakatapat ni Rimmer. Akin ang isang ito, sabi ni Rimmer na nakangiti at ganadong-ganadong lumaban, tanda na alam niya na kayang-kaya niyang tapatan ang ika-10 apostol na kalaban niya ngayon. Habang hawak-hawak nito ang espada ni Rimmer ang isa sa kanyang braso ay itinaas niya, at nagsabi na balak niyang patayin si Martha at si Raon bago dumating si Rimmer. Biglang umatake ang ika-10 apostol kay Rimmer, at isang napakatinding pagsabog ang kumawala rito, na para bang gumuho ang lugar na kinaroroonan nila ngayon. Ayun na nga, nagsimula ng magbakbakan ang dalawang malalakas na nilalang na ito, napakabilis, at sa itaas na sila ngayong nagsasalpukan, habang pinapanood sila ni Raon. Dito ay gulat na gulat si Raon at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, dahil kahit gumagamit na raw siya ng Ring of Fire para makita ang dalawan, halos hirap siyang sundan ang bilis ng galawan ng dalawa, kaya hindi siya makapaniwala na ganito pala ang lakas ng mga nilalang na nalampasan na ang balagid ng pagiging master. Kaya lang habang nanunood si Raon sa dalawang naglalaban, may tumawag sa likuran niya, at nagsabi, "Hoy ikaw, saan ka nakatingin? Naririto ako," sabi ng lalaki na isa ring apostol, naramdam ni Raon na hindi rin normal ang lakas ng lalaki sa likuran niya. Dito ay agad na sumugod ang kalaban, gamit ang kanyang pure blood technique, na mabilis namang nasangga ni Raon, kaya lang gamit niya ang kanyang espada, at braso para lang sanggain ito, nakita sa mata niya na napakabigat ng pag-atake ng kalaban. Bahagyang umatras ang kalaban, at nagulat sa ginawa ni Raon, ayos. Nagawa mong basahin ang paggalaw ng aking sandata ng malinaw, mukhang may alam ko sa pure blood technique ng white blood cult, sabi nito. Ramdam ni Raon na kakaiba talaga ang enerhiya ng kalaban niya ngayon, kaya napapaisip siya kung isa rin bang master ang kanyang kalaban ngayon, kaya nagtanong ito kung sino ang kanyang katapat ngayon. Nagpakilala ang isang ito, na siya raw ang ika-7 apostol ng kanilang grupo, ang pinakabatang naging apostol sa kanilang grupo. Sabi pa ng isang ito, akala ko isa ka lamang trainee at mababagat ako, buti na lang mas-sweet ako, mukhang masisiyahan ako sa iyo at hindi ka kagad mamamatay. Muling umatake ang isang ito, at nagsabi, sige nga tignan natin kung paano lilipad ang isang insektong katulad mo, na gumamit ito ng Blood Banner Sword Technique. Nasangga na naman ito ni Raon ngayon, at talagang kumukulot ang mukha nito sa bigat ng pag-atake ng kalaban. Putik napakabilis nito, hindi kayang sundan ng mga mata ko ang bilis ng mga pag-atake niya, kung hindi ko nakuha ang abilidad na Glacier tiyak patay na ako. Bukod sa bilis ng kalaban, napakalakas talaga nito, at hindi pa nga ginagamit nito ang kanyang external energy laban kay Raon, na ibig sabihin ay sinusukat pa nito si Raon kung hanggang saan ang kaya nitong suluhin, o pinaglalaruan lang si Raon, kaya natuwa ito nang nagawa na naman ni Raon na masangga ang pag-atake nito.
Nang makababa ang lalaki, nasabi nito na hindi basta-basta na insekto ang ating bida, dahil ang mga expert level na mga kalaban ginamitan niya ng parehas na pag-atake ay namatay kaagad ng tamaan noon. Sige, tignan natin kung magagawa mo pang saluhin ito, sabi ng kalaban, na nanlaki ang mga mata ni Raon ngayon sa kanyang nakikita. Putik-yari na, mukhang gagamitin na niya ang kanyang enerhiya, sabi nito, na pakiramdam ni Raon ay yari siya ngayon rito. Ang ginamit ng isang ito ay ang external energy, isang abilidad na nagagawa lamang ng mga mandirigma na nalampasan ang limitasyon ng pagiging master level, bagay na hindi pa naabot ni Raon. Sabi pa nito, hindi ko madalas pinapakita ito sa kung sino-sino lang, pero ngayon makikita mo ito, kaya dapat ay magalak ka. Ang paggamit ng external energy ay nakakapagod, sabi nito. Na ang ating bida naman ngayon ay inilabas na rin niya ang kanyang golden flame aura para sabayan ang energy ng kalaban, pero ganun pa man, alam ni Raon na mahihirapan siyang saluhin ito. Lumundag ng mataas ang kalabang ito, hawak-hawak niya ang kanyang espada na nasa itaas bandang likod, at masayang nagsasabi kay Raon, "Hoy bata, gamit-gamit ko na ngayon ang external energy," na si Raon naman ay nakatayo lang, pilit na tinitigasan ang katawan, at pinatitibay ang kanyang aura. Sabi nito, "Pakiusap, huwag kang mamamatay sa isang pag-atake ko lang nito." Masayang sabi niya, na gusto pa niyang makalaban si Raon pagkatapos niyang pakawalan ang external energy. Dito ay naglalagablab na rin ang aura ni Raon, pero kita sa mukha nito na parang natataya na hindi madali ang gagawin niyang saluhin ang pag-atake ng kalaban. Ayon na, nga, napakawalan na ng kalaban ang kanyang pag-atake kay Raon, at dahil nga galing ito sa itaas, ang pagwas-iwas nito ng espada ay mas mabigat kumpara kay Raon na dam-idepensa lamang ngayon. Napakalakas ng salpukan ng dalawang magkaibang kapangyarihan, rinig na rinig rito ang pagsabog, at shockwave ng kanilang mga lakas. Matapos ng salpukang iyon, ang kalaban ay nanatiling nakatayo ngayon, habang ang usok sa lugar na ito ay dahan-daang humuhupa. Hindi siya sumugod kay Raon para tapusin na ito kaagad, kundi inaante na makita nito kung anong nangyari sa ating bida sa salpukang iyon. Nakangiti pa rin ang isang ito, gulat siya, iyon ay dahil hindi niya inaasahan na magagawa ni Raon na saluhin ang pag-atake na iyon gamit na ang external energy. Dito ay nakaluhod na si Raon sa lupa pero buong-buo pa rin, walang pinsala, walang sugat, kaya lang naitulak siya pa ibaba ng kanyang kalaban. Nagtanong ang ikapitong apostol, "Sino ka? Anong pangalan mo?" Tanong nito bilang pagkilala nito sa lakas na taglay ng ating bida. Kaya lang kahit nasalo ni Raon iyon, kitang-kita ng ikapitong apostol ang sinapit nitong ating bida, na mukha raw nasa limitasyon na ito, dahil pawisan na nga ito, at habol hininga na rin ito ngayon. Mas malakas kay Raon ang kalaban niya ngayon, na pinaglalaruan lamang siya. Wala pa tayong nakikitang nilalabas na abilidad o lakas ng ating bida, dito na kaya niya gagamitin ang kanyang tunay na sandata. Ano kayang lakas ang masasaksihan natin kay Raon sa oras na lumaban na ito ng sabayan at hindi na dumipensa lamang? Abangan!